Magandang araw po sa inyo lahat. Sino po dito ang real estate agent? May real estate agent po ba dyan? Ma'am, thank you. Real estate broker. Real estate broker. Sino po dito ang naniniwala na halos lahat ng problema ng negosyo pwedeng masolusyonan ng sales? Taas ang kamay. 1, 2, 3, 4. Salamat po sa mga nagtaas. So ang i-discuss po natin ngayon ay closing deals like a pro, insider secrets to skyrocket your sales. Ako nga po pala si Roman Jonyoso. I'm a real estate broker. Nagsimula po ako na real estate agent, sales agent. At ang talk ko po ngayon ay iikot sa dalawang bagay. Okay. Iikot po siya sa motivation in selling and skills in selling. Ito po kasi guys, kailangan po natin ng motivation. Kasi skills, pwede mong matutunan yung isang bagay, pwede mong ma-master, i-practice, yung mga product knowledge, pwede mong matutunan yan sa overnight. Pero kapag hindi ka motivated, hindi mo rin gagawin eh. So kailangan mo talagang hukayin yung ugat kung bakit ba kailangan na magbenta ng marami. Di ba? So, nagkaroon po tayo ng more than 2 million followers sa social media. Facebook, TikTok, and YouTube. So sa isang salesman, mas lalo sa era ngayon, sa panahon natin, napaka-importante po na may online presence tayo. 2 million followers dahil sa pagbebenta ng real estate, dahil sa sales. So yan po. Kailangan natin yan. Mamaya, kapag papatapusin niyo po yung speech ko, pwede po nating matakal kung paano natin ginawa yan. Nakakailanganin niyo to sa mga negosyo po ninyo ngayon. So yan po, pwede po ninyong, baka naman, pwedeng i-follow din ang Roman Jonyoso Reals Corporation. Hanapin nyo lang po. Sa Baguio City, way back 2010, taga-roon po ako sa Baguio ngayon, pero originally from Pusurubio, Pangasinan, meron pong pinakamalaking real estate developer doon. Ang pangalan po niya, local po ito, is Goshen Land Capital. 2010, wala pa pong kompetensya si Goshen dati. Wala pa pong DMCI doon, ngayon meron na. Wala pang Vista, Manny Villar, wala pang mga malalaking developer na national. So local lang yung developer dati. Meron siyang thousands, tens of thousands na real estate agent at namimili po sila kada taon ng pinakamagaling at ng may pinakamaraming benta sa loob ng isang taon. So yun po, bibigyan nila ng award, i-recognize po nila na pinakamaraming benta, pinaka-top seller, top-selling agent, since sales po pinag-uusapan natin. At 2010, tayo po ang napiling may pinakamaraming benta at hindi lang po yan. 2011, 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17, binenta na po yung kumpanya, yung majority shares ng company, kaya lumipat na rin po tayo ng kumpanya. Pero mayroon pong dumating doon na kumpanya na tinatawag na Vista. So kay Manny Villar po yan, pinakamayaman sa buong Pilipinas, alam naman po natin. Pumunta po sila doon, nagbenta rin po tayo doon, at tayo rin po ang nationwide overall top 1. So buong Pilipinas po yan, tayo po ang na-awardan na maging top-selling agent. 2018, dumating po ang SunTrust. Ito po ay Mega World. Gumagawa rin po ng mga condominium sa Baguio City. At tayo rin po ang nationwide top 1 na real estate
Broker 2018. Dahil lang po sa pagbebenta ng property sa Baguio City. Pero mayroon po silang project sa Maynila, meron silang project sa Palawan, sa Cebu, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Pero nanggaling po sa Baguio ang top selling agent at tayo nga po yun. 2019, mayroon po sanang awarding sa, siyempre, after a year yan, so 2020 yan, kaso nga lang nag-pandemic na. So hindi na po nagkaroon ng awarding nung time na yon. At tumigil na rin po tayo sa project selling kasi kinuha na tayo ng mga ibang kumpanya para maging exclusive na real estate broker para ibenta yung company nila. Pero, 2023, nagbenta po ulit tayo sa project selling. At tayo na naman po ang naging top selling broker nationwide sa isang malaking kumpanya, Santa Lucia naman po ito. Malamang kilala niyo po itong mga kumpanya na ito. And, sorry. Bangko Sentral po pala ng Pilipinas. Tayo po ang 2003 highest na may pinakamaraming benta nationwide po. And, Santa Lucia yung pinaka-recent. Pare-pareho po yun. 10 taon, 5 magkakaibang kumpanya. Tayo po ang top selling agent nationwide. Number 1 po yan. Baka naman po may pwedeng palakpakan naman yan. Salamat po. So, ang sales, sabi ko kanina, pag may problema ang negosyo nyo ngayon, kung pag-iisipin nyo nga naman, di ba, namumroblema tayo sa employee, halimbawa, employee. Pinagtsatsagaan natin yung employee na ito kahit na tamad, kahit na nagnanakaw, kahit na matigas ang ulo. Pinagtsatsagaan natin kasi baka yun na yung afford natin. Di ba? Kapag nagbenta ka ng marami, pwede kang kumuha ng mas maayos. Sweldohan mo ng malaki. So, tapos yung problema. Kung di naman gusto mo mag-expand, magbenta ka uli. Profit. So, kapag kumita tayo, solve yung problem eh. Siyempre, siguro mayroong mga hindi masosolve, katulad na lang ng mga personal problems, sa asawa, mga ganyan. Pero, guys, mag-focus tayo sa sales. Kadamihan ng mga problems sa negosyo natin ay nasusolusyonan. So, sabi ko lang. Okay, sabi ko sa inyo kanina, motivation at saka skills. So, motivation po muna tayo ngayon. Napaka-importante po ng motivation sa sales dahil kailangan mong malaman kung ano yung motive. Sino po dito ang may kumpanya? May kumpanya. Okay. Para po malaman natin yung paano natin mapapagalaw ng mas gigil yung ating mga employee, kailangan nating malaman yung motivation nila. So saan nga ba nanggagaling yung dahilan nila? Bakit sila magbebenta ng marami? Kasi pwede naman na sakto lang. Pwede naman na yung kumain sila ng 3 beses sa isang araw, magsusurvive naman sila. Mag-pension na lang sila someday pag hindi na nila kaya magtrabaho. Pwede naman yon, sakto. Pero, kaya natin kailangang malaman kung background nila, ano ba yung gusto talaga nilang mangyari, manggagaling sa loob. Kasi may 2 klaseng motivation eh. Yung isa, external motivation, and ikalawa, yung internal motivation. External, ito yung mga nakapanood ka lang ng video sa YouTube, tapos na-motivate ka, bukas makalawa, hindi ka na uli motivated. So yun yung mga external, hindi siya sustainable. Ang kailangan natin dito, ang gusto kong sabihin po sa inyo, ay kailangan nating malaman yung internal, yung galing sa loob. Yung motivation na yun ang gusto natin. So, para mas ma-expound ko po itong motivation na ito, papakita ko po sa inyo, guys, kung ano ba yung naging motivation ko. Okay lang po ba yun? Kung ano yung naging motivation ko, pakita ko po sa inyo. Alright. So lahat po ay nagmula sa isang motivation. Dati po,
ito po yung naging motivation ko. Since nasa real estate na rin naman po ako, pag-usapan po natin yung dati naming bahay. Kami kasi, guys, talagang laki kami sa hirap. Laki sa hirap. Gano'ng kahirap? Para ma-describe ko po kung gano'ng kahirap yung buhay namin dati. Ito po. Dati, tumira po kami ng 2 beses sa bahay kubo. At tinayo po yan ng mga magulang ko sa lote na hindi namin pag-aari. Ano pong tawag doon? Squatter. Tama po kayo. So 2 beses po kami naging squatter. So, hindi mo alam kung kailan ka papaalisin, illegal. Tapos, nung hindi na po kami tumitira hindi na kami squat, sobrang daming beses naming palipat-lipat ng bahay. Palipat-lipat, nangungupahan, tig 200 pesos, tig 500 pesos, napakaliliit na mga lugar, tumira kami sa bodega sa Baguio City. Alam mo kapag nakatira ka sa bodega, alam nyo guys, araw-araw ka nasisilaw. Bakit? Kasi walang bintana. Paglabas mo, wala naman akong shades dati, talagang mapapaluha ka. Kasi sobrang dilim. Ang mga bodega designed para na pag-imbakan, walang ilaw. So, ganun yung naging, at worst, meron po kami natirahan na sobrang liit na bahay. Part lang po siya actually ng bahay. Nasa 8 square meter po ito. 8 square meter, ibig sabihin, papag lang po yung dati naming hinihigaan. Papag lang yung gamit doon sa loob ng bahay na yon. Kapag kakain kami sa sahig, kapag maliligo, naalala ko, hindi ka pwedeng maligo ng walang damit kasi maliligo ka sa daan. Merong overflowing na tubig doon kami naliligo. Yung nanay ko, hindi pwedeng nakahubad. Tapos kapag magsi-CR ka, pupunta ka ron sa parang gubat. May kawayanan doon. Tapos may hukay doon. Tapos merong sako na ginawang pader, walang bubong. Kaya naman kapag umuulan, mamimili ka kung mababasa ka o makakadumi ka. So ganun po, ang tagal naming tumira sa mga ganitong klaseng bahay. Ito po, wala akong masyadong nakuhang picture eh. Ito po yung isa sa mga pinakamatagal namin natira sa Quezon Province. So nasa gitna po ito ng bukid. Hindi dapat tinitirhan, pero ginawa po nila ng dikit-dikit na bahay. Nadinig mo yung kapitbahay mo kasi meron lang plywood doon, nadidinig mo yung kapitbahay mo kahit bulong lang. So ito po yung isa sa mga bahay na natirhan po namin. So, ako naman guys, wala akong masyadong malaking pangarap dati. Hindi ako naghangad ng magandang buhay. Hindi tayo wala tayong goal. Sakto lang, okay na ako doon. Hindi ako mareklamong tao dati eh. Naalala ko pa. Pero, isang araw, tumawag sa akin yung kapatid ko. So yung ate ko, tumawag sa akin, tapos sabi niya, meron daw siyang nakaaway. Meron siyang nakaaway na kapitbahay namin. So sabi niya, Alan, nag-away kami na ganito eh. Oh, bakit ate? Anong nangyari? Sabi ba naman sa atin, pamilya daw tayo ng mga katulong. Sabing ganun. So, nung time na yon, medyo nainis ako. Kaso nga lang, sa isang punto, parang totoo din naman. Yung nanay ko po kasi, 20 years nakatulong yan. Tapos, yung nanay ko, nanganak ng 4, kami yon, bunso po ako, mag-isa po akong lalaki. Yung mga kapatid kong 3 babae din. At in-idolize yata yung nanay ko at nagkatulong din. Naging katulong din po sila. Yung nanay ko, yung mga ate ko, lahat po sila ay naging katulong. At yung nanay ko, may 4 din po na mga kapatid. 4 po silang babae. So lahat din po sila, puro DH din sa Hong Kong. So, sa isang punto, parang hindi ko naman masisisi yung kapitbahay namin na ginagawang panlalait yung trabaho ng mga magulang.
Ano, ang masakit po doon, ang masakit po doon, okay lang kapag ako yung nilait eh. Pero kasi yung pagkakatulong naman eh, matinong trabaho naman po yan, marangal naman po yan. Hindi naman po kami nagnanakaw, hindi kami gumagawa ng krimen. Pero yung gamitin para laitin yung pamilya mo, yung pagkakatulong, parang medyo foul. At ang pinakamasakit pa doon, guys, yung nilait niya, yung pinaka-importanting tao sa buhay ko, which is yung nanay ko. Yun ang hindi ko matanggap. Yun ang sinabi ko sa sarili ko na hindi pwede yung ganun. Yun ang sinabi ko na dapat mabago. Dapat mabago yung tingin ng tao. Kaya ako nangarap. Nangarap na kahit papano, guminawa yung buhay. At sales! Teka, shortcut yata yun. Teka, tutuloy ko na po yung kwento ko. So ito po yung nanay ko, by the way. Yan po yung itsura ng nanay ko. So, sinabi ko sa sarili ko, napapalitan ko yung takbo ng buhay namin, yung kwento ng buhay namin, kasi buong angkan doon sa Pusurubi, Pangasinan. Halos ganun po ang estado ng buhay. Okay. So guys, nag-aaral ako ng mabuti, nagkaroon ako ng pangarap. Sabi ko sa sarili ko na gusto kong mabago ang buhay namin. Naging registered nurse po ako. Sa pag-aaral ng mabuti, naging registered nurse. And then, yung nanay ko po, umuwi nung naging registered nurse ako. Umuwi po siya from Hong Kong, umuwi po siya sa Pilipinas kasi akala niya na mayroon na po siyang anak na makapagtataguyod ng pamilya namin. Umuwi po siya, akala niya magkakaroon ako ng magandang trabaho, pero hindi po ganun kadali. Yung nanay ko umuwi, ang ipon 50,000 after almost 20 years na nagtatrabaho po sa Hong Kong birang DH. So, ito po, ano na lang po ito recent na lang din, mga more than 10 years ago. 50,000. So ako po, na-pressure po ako na maghanap ng trabaho bilang nurse. Kasi nga naman, wala na pong magsusustento sa akin, wala na pong magbibigay ng allowance. Batch 2007 po ako ng nursing. Then, nakapag-exam po kami kasi sobrang dami po namin, so hindi po kami kagad nakapag-exam kasi kailangan po ng, kailangan meron kang mga cases na ikumpleto. So, sa sobrang dami namin, hindi po kami makahanap-hanap ng trabaho noon. 2007, imagine guys sa section pa lang po namin, sa batch pa lang po namin dun sa Pine City Colleges, hindi masyadong kilala na paaralan sa Baguio. 42 sections po kami, ang kada isang section 48. So gusto ko lang pong sabihin sa inyo na sobrang dami ng nurses nung time na yon. Kaya hindi po kami makahanap-hanap ng trabaho. Sinubukan ko pong mag-apply sa ibang bansa. Yung mga kamag-anak ko, kasi first time nilang nagkaroon ng kapamilya na lisensyado sa PRC. So nag-ambagan po yung mga yan. Yung nanay ko umutang, yung ate ko nag-chip in, yung mga kamag-anak ko, auntie ko, nagbigay po sila ng ambag nila para makapag-apply ako sa Canada. Tapos, hindi po ako na-aprobahan ng visa. So, sobrang hirap. Kung kaya naman, since wala na po kaming source of income, ang ginawa ko po, naghanap po ako ng trabaho outside of nursing. So, mayroon pong Baguio Midland Courier sa Baguio City dati. Ito po ay isang newspaper kung saan may mga ads every week. Meron po dong hiring. So, lahat yan, nagsasubmit po ako kahit hindi ako qualified, nagsasubmit po ako doon para makakuha ng trabaho. Kaso nga lang, sobrang dami ng requirements. Kapag nurse ka, hindi ka qualified doon sa trabaho. So, sobrang dami. Ang isa pong requirement nila na talagang sobrang hirap para sa akin. Aaminin ko na po, medyo sablay kasi tayo sa Englishan. English Carabao. Medyo nahihirapan po kasi ako mag-English.
Kung kaya naman, sa Baguio City kasi, ang mga trabaho doon, sobrang dami ng call center, sobrang dami ng Koreans. Kaya ang trabaho po doon, dapat magaling kang mag-English. Dapat magaling kang mag-type, mag-computer. Dati, wala po kaming computer ever. Pag magta-type ka, dalawang daliri yung gagamitin. So, hanapin mo ba yung letter A, letter C, mga ganon. Ganon po ako mag-type. So, ang daming mga trabaho, pero wala pong tumatanggap sa akin. Kahit anong trabaho na sobrang desperado ko po noon, nag-apply ako sa McDonald's, nireject po ako ng McDonald's. Nag-apply po ako na magbenta ng ilaw, nireject ako na magbenta ng ilaw kasi ang nag-i-interview, Briton. Hindi kami magkaintindihan. Nag-apply po ako. Mayroon pong isang nag-interview sa akin na sinabi, oy, pwede ka nang mag-medical. Yun ang pinakamataas. Alam niyo po kung anong gagawin ko? Maniningil ako ng mga pautang. Maniningil ako ng mga pautang doon sa mga umutang ng motor. So magmumotor ako, bumilisan ng motor, magbabayad sila mga 200 pesos, 500 pesos kada araw. Sisingilin ko po yung mga yon. Kaso nga lang, pagkakataon ko na sana magkaroon ng trabaho, talagang sabi ko sa sarili ko, paghuhusayan ko to kasi first trabaho ko to eh. Kaso nga lang, nung magmumotor na ako, nalaman po nila na hindi ako marunong magmotor. So tinanggal din po ako. Hindi rin po ako nakapagtrabaho. Hanggang sa isang araw, habang nasa jeep po ako noon, nakaupo. So, pagod. Biglang may dumating. Umupo rin po sa harapan ko. Maporma, mabango. Nagtitext. 2010. Naka-iPhone. Ang pangalan po niya Persian. Matalik na kaibigan ko po ito. Tapos, magkakilala po kami. Sabi niya, bro, anong ginagawa mo ngayon? Naghanap ako ng trabaho, bro. Tama-tama. Alam mo, top seller ako ng Goshen ngayon eh. Sabi niya, top seller ako ng Goshen ngayon. Pumunta ka bukas sa Goshen Land. Mag-taxi na lang. Tapos, gagawin kitang ahente dun. Dati, ang pagiging real estate agent, hindi pa mahirap. Hindi pa ganun kahirap. Pumunta lang po ako, naalala ko po share ko po yung experience ko sa inyo. Pero ngayon po, hindi na po pwede yung yung hindi nag-undergo ng PRC. So dati po sa amin, colorum yung tawag, yes. Pumunta lang ako dun sa kumpanya, nag-sign ako ng contract of agency, real estate agent na po ako. So, hindi na po pwede ngayon yon. Pero dati, ganun po ako nagsimula. Real estate agent, pwede na ako magbenta ng bahay, tinuruan ako kung paano magbenta ng kondo. Ang sabi ni Perjan, maglalagay ka lang ng flyers sa mga sasakyan. Yun ang sales strategy niya noon. Ito pong mga sasabihin ko sa inyo, hopefully kahit na wala kayo sa real estate, mai-apply nyo rin po sa mga kanya-kanyang negosyo po ninyo. Sa palagay ko, pare-pareho lang po yung principle nito. Naglagay po ako ng mga, hindi naging madali. Saan ba? Dito? Ito po si Perjan. Alright. Hindi po naging madali yung real estate journey ko, yung sales journey ko. Dahil, ito po yung mga challenges na nagsisimula ako. Malamang yung mga ahente nyo balang araw or yung mga magiging salesperson ninyo, nag-undergo din sa mga gantong challenges sa buhay nila, sa career nila na binigay ninyo sa kanila. Una, mahiyain. Gaano ako kahiyain? To describe you kung gaano po ako kamahiyain dati. Kapag sumasakay po ako ng jeep sa Baguio, di ba po, papara ka. Sa sobrang mahiyain ko po, nalalampasan ko po yung destination ko. Bakit? Kasi po ayaw ko nang may tumitingin sa akin. Ayaw ko nang may nakakadinig sa akin. So, ang feeling ko dati, kapag pumara ako, titignan ako ng mga tao, ayaw ko yun. Nahihiya ako dun. So, hihintayin ko na lang na may pinakamalapit na bababa dun sa bababaan ko. Ganun po ako kasobrang mahiyain. Sobrang introvert, sobrang mahiyain. Ikalawa, wala akong alam dun sa real estate. Nakita niyo po yung estate doon? Real estate, ganyan po yung spelling ko dati sa real estate. Wala akong alam, zero knowledge about real estate po dati. Hindi ko alam, ito pala, pang United States. May letter E pala yung real estate.
Ganun po, yung per square meter, hindi ko po alam kung gaano kalaki yan. Wala pong idea dyan. Kung kaya naman dati talagang yung mga nasa office ng Goshen noon sa architecture, sa engineering, nakakukulit na every single day nandun ako. Nagtatanong ako kung ano yung mga dapat kong malaman. Wala akong mentor kasi si Perjan noon, yung sinasabi ko po sa inyo na nagyaya sa akin, after mga 3 months, dinala niya ako sa Goshen. After 3 months, may nakaalitan siya sa Goshen, tapos umalis na siya. Wala na rin po akong mentor dati. So mag-isa ko na lang inaaral po yung mga dapat kong malaman. At isa sa pinakamalaking challenge po dito, nung nagsisimula po ako, talagang wala akong pera. Wala po talaga akong kapera-pera dati. Naalala ko pa, nandun po ako sa Baguio City. Lalakarin ko 6 a.m. routine ko po yan, gigising ako, tapos maglalagay na ako ng flyers. Maglalakad ako sa Session Road, hanggang dun sa Burnham, hanggang sa Harrison. Lalakarin ko, sobrang init. Meron po akong sapatos noon na binigay ng ate ko nung graduation ng college. Ano po yun? Fake na leather. Formal shoes. So, ang gagawin ko po, ano po kasi yun bumuka na. Bumuka na, parehong butas yung sapatos, parehong paa. So, maglalagay ako ng flyers, tapos pagdadasal ko, na sana wag umulan. Kasi guys, kapag umulan, unang-unang mababasa yung flyers na nilalagay ko sa mga sasakyan doon sa mga windshield po nila. Ikalawa, mapapasukan ng tubig yung paa ko. Sa Baguio, di ba, malamig po. So, malamig na, basa pa yung paa mo. Talaga, lalamigin ka talaga. Kakilala na ako ng mga mga restaurant po doon sa yung mga sulok-sulok, sa mga sulok-sulok na restaurant, yung mga turo-turo na tinatawag nila. Kasi naman, every single day, 3 times a day, baka 3 to 4 times a day, pupunta po ako doon, namamalimpos ako ng tubig. Nanghihingi po ako ng tubig. 5 minutes. Thank you. Siguro po, napakadami pong challenges. Bibilisan lang po natin at 5 minutes na lang po. Pinagtatawanan po ako dati. Sabi po nung may-ari, nanay nung may-ari na yung mga staff, pinagtatawanan ako ng mga staff doon sa Goshen kasi yan na naman si Roman. Pupunta na naman dito, manghihingi na naman ng flyers yan, di naman nakakabenta. So kayo mag-ano dyan, kayo mag-assist dyan. Ganon yung mga nila doon sa office dati. Hindi nga kasi nakakabenta for almost 1 year. Hindi po ako nakabenta. Commission-based po kami dati. Kapag wala kang benta, wala kang kita. So wala kaming salary noon. Imagine that, guys. 3,000 pesos lang binibigay sa akin ng ate ko dati na allowance. So hanggang sa isang araw, bumili po kami ng computer. Binadalan po ng ate 6,000 pesos. Meron pong sa tapat po ng cathedral yon, bumili kami yung mga refurbished na computer. At yun po yung mga ibig sabihin, yung mga sirang computer, ginawa nila. Doon po ako nagsimula. Kasi hindi ako makabenta-benta sa pagbibigyan ng flyers. Ang solution pala, nasa online. Nandun po pala sa online. So, 6,000 pesos, binili ng ate ko po yan. Pay to click. Nagsimula po kami. Nagsimula po ako magbenta online sa pay to click. Ito po, nag-research ako sa Google. Tapos sabi ko doon, how to make money online. Tapos meron ako nakita, pay to click. Magkiklik ka lang ng mga advertisement, kikita ka na ng mga cents. So, parang mula gabi hanggang madaling araw, nagkiklik po ako dyan. In 3 months time, ang kinita ko lang po 500 pesos. So, pero ang daming kumikita. Ang daming kumikita ng mga 50,000, 30,000, 100,000. Sabi ko, ano kaya ang ginagawa nito mga to? Ginaya ko po yung ginagawa nila sa online. Okay lang manggaya. Okay lang naman manggaya ng strategy. Pero ginaya ko yung ginagawa nila, pero hindi pa rin ako kumita dito sa pay to click. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, paano kayang gawin ko sa yan? Sa real estate yan. So, doon po after almost 1 year, nakabenta po ako ng unang benta ko. At ang una kong binili, sapatos. Bumili rin ako nung nakakuha na ako ng full commission, bumili ako ng 90,000 pesos na sasakyan para sa tripping na magagamit ko rin po para doon sa ginagawa kong negosyo. At nag-down po ako sa condominium para makalipat po kami nung time na yon. So ang rewards, dahil nagtiyaga ako, dahil
Nag-focus ako dun sa motivation ko, dun sa purpose, dun sa goal ko. Dahil yun ang lagi ang iniisip ko. Ito po yung mga binigay sa akin ng sales. Sabi ko nga po kanina, 5 kumpanya, pinakamalalaki sa buong Pilipinas. Tayo po ang na-awardan na top 1. Discuss na po natin kanina yan. Alam niyo po, may mga ibang kumpanya sa real estate, ang medal nila, sasakyan. So, kapag naging top 1 ka, sa isang taon, baliban dun sa plaque na ibibigay sa'yo, ay namimigay sila ng sasakyan. So, yung una po, binigyan po nila ako ng una kong sasakyan. On top of the commission, nagbigay po sila ng Toyota Vios, nagbigay ng Trailblazer sa sumunod na taon, nagbigay ng 1 million na cash, sumunod na taon, may mga travel incentive with the family. Tapos, yung pinaka-recent po, binigyan po tayo ng Bumblebee. It's a brand new Camaro sports car. Ito po, kung nanonood po kayo ng Transformer, yan po yun. So, binigay lang po yan on top of the commission as cash, as incentive kapag magaling ka magbenta. So, sa sales po yun. Then, dati, 80 square meter na tirahan natin, nakapagpatayo na rin po tayo ng bahay. Napatayuan ko yung nanay at tatay ko ng bahay nila. Ito po ay matatagpuan natin sa Pinewoods Golf and Country Estate. That's the highest end na subdivision po sa Baguio City ngayon na nagbebenta ng mga lifetime ownership na property. So ito po yung ating bahay. That's 11 bedrooms. Kasi yung mga kamag-anak ko po sa Pangasinan, wala naman, sabi ko nga po sa inyo, buong angkan namin doon, talagang puro mga illiterate, puro mahihirap. Ganun po yung ano namin. Kaya kapag may mga events, dito po kami lahat tumitira. Kapinsan, lola, auntie, uncle, dito kami lahat sa bahay. Kaya dinamihan ko yung ating bedroom. So ganyan po siya paggabi, At nakapag-travel po tayo sa mga sales. Yung iba po dyan, sales incentive. So 54 countries. Lahat ng livable continent sa buong mundo, nadala po tayo ng sales doon. Ganun po ang binigay sa atin ng sales. Yung mga nagiging mentors ko sa sales, nakakasama ko sa pagta-travel. So hindi lang po ito. Kasi kapag mentor, di ba, limited yung time. So ito kapag magkasama kayo sa ibang bansa, lahat ng oras na magkasama kayo, nagkukwentuhan, ang sarap kapag kasama mo may mentor mo. May mga sales team din tayo. This is our office. Nagkaroon din po tayo ng negosyo na build and sell. So yan po yung mga bahay na nagawa natin. Nagkaroon din po tayo ng hotel-like business, House of Joe. Bumili po tayo ng mga condominium units, 1 bedroom, 2 bedroom, hanggang 4 bedroom. Pinapaupa po natin yan sa Airbnb, Booking.com, and Agoda. At nagkaroon din po tayo naging parte rin po tayo ng isa sa mga sikat na dinadayong restaurant sa Baguio City ngayon, yung Moch. Ito po yung mga business partner ko na napakagagaling sa restaurants. At yung atin pong first na scholar sa ating kumpanya, doktor na ngayon. Nagkaroon po tayo ng more than 2 million followers sa social media dahil po sa sales. Lahat organic, wala po tayong binayaran kahit isa dyan na follower. Alam nyo, ito po, alam ko para sa inyo, yung sa iba, mga negosyante po kayo, alam ko, yung mga achievement na nangyari sa akin, maliit lang po sa iba sa inyo. Iba sa inyo, by the bee, siguro ang usapan. Ano? Pero, sa amin, yun po, totoong pagbabago po yung nangyari. Wala sa wala, kahit papaano mayroong konti na ngayon. Pero ang pinakamasarap po doon, na reward, guys, hindi naman yung sasakyan, hindi naman yung travel, hindi naman yung bahay. Ang pinakamasarap po doon para sa akin ay yung respeto. Na kapag ka pala, meron kang kahit papaano napatunayan, hindi ka na nilalait, nakatulong ka. Yung kredibilidad at yung mga natutunan mo. Respect, napaka-importante po yan. So, gusto ko pong, bibilisan lang po natin, sales.
skills, kung may time pa, meron po ito po yung ginamit ko sa pagbebenta. Ngayon ko lang po ito i-reveal. Kasi ngayon lang po ako magsasalita sa public pagdating sa sales. So ito po, kapag natarattle ka na, isipin mo lang, form. Form. Dati po kasi yung first na client ko, nagpapanik po ako. Alam mo yung first client kong sobrang tagal kong naghihintay ng kliyente, nagkaroon ako ng kliyente. Tapos, yung paningin ko parang biglang lumiit na ganun, dilim na lahat. Sa sobrang kaba ko. Nagpapanik ako. Pag nagpanik ka na, hindi mo na alam ang gagawin mo. Isipin mo lang form. Okay? Ito po, yung mga kailangan yung pag-usapan ng kliyente mo. F. Ang ibig sabihin po ng F ay family. R, recreation. O, occupation. And then, saka mo ibibigay yung message mo sa kanila. Ano po ba yan? Ganito po yan. At ito po yung mga kailangan nyo pag-usapan. Ang hindi nyo dapat pag-usapan ay politika at religion. Yan po, medyo mag-aaway po kayo dyan. Ito po yung mga safe na dapat yung pag-usapan. Sales po to ha. Kapag dumating yung kliyente, hindi mo alam ang sasabihin mo, tanungin mo na lang kung ano yung family niya. Ang family, ibig sabihin, mag-uusap kayo tungkol sa apelyedo niya. O, halimbawa, Gomez. Oy, taga saan po ang mga Gomez? Ito, safe po ito. Ang goal po ninyo, mapagsalita yung kliyente ninyo. Mas lalo po sa real estate kasi hindi po sila bumibili dyan ng mga 12,000 pesos na package or 10,000. Hindi po ganon. So, ang binibenta po namin sa Baguio up to 120 million. So, dapat po gumaan ang loob sa inyo nung kinakausap ninyo. Ang tawag po doon karisma. Kailangan makakarisma mo siya. Magustuhan ka niya, gumaan yung loob. Alam niyo po, yung mga charismatic palang tao, dati hindi ko naiintindihan. Ito po pala yung mga tipong nag-uusap tayo, nagkasulubong tayo sa may hallway, tapos pag naghiwalay na tayo, parang ang saya-saya ko na. Parang saya ko, dahil nakausap kita. Yung pala yung mga charismatic na tao, hindi po pala pogi, hindi pala sexy, hindi po pala ganon. Pero nakaka-ano naman yun, nakaka-add naman po yun sa charisma. Pero, sa charisma, pwede pong, pag hindi ka talented, hindi ka gifted sa looks, pwede po palang i-practice yan. Paano yan? So, ang goal mo lang, pagsilatiin mo yung tao. Kasi pag pala nag-a-unload siya, mas lalo yung mga personal na information niya sa'yo, gumagaan ang loob niya. Naniniwala po ba kayo doon? Yes. Thank you. Gumagaan ang loob niya. So, paano siya mag-a-unload sa'yo ng mga personal? Ito nga po, kakausapin nyo. Saan galing yung salita? Saan po yung origin ng Gomez, ng mga Gomez? Ay, talaga po, 3 po ang anak po ninyo. Ano pong pinagkakabalahan nila? Graduate na pala. So, yun po mga anak, yung pamilya nila. Tapos saka, pag naubos na yung sa family, pag-usapan nyo naman yung recreation niya. Ano pong ginagawa nyo kapag wala kayong trabaho? So, dyan, pag sinabi niya na nag-golf ako. So, mahilig ako mag-golf. Ay, ganun po ba? Sir, paano pong handicap po ninyo? Tapos, pag naubos na yung mga recreation, pag-uusapan naman po ninyo yung occupation. Dapat, magmukha siyang magaling. Yung spotlight, dapat nakatutok sa kanya. Dapat siya yung superstar dun sa usapan ninyo. Dapat ganun po ang mangyari. Okay? Ganun yung pagkakarisma. So, pag-usapan niya, pag doktor siya, uy, sir, doc, parang may mas sumasakit po dito sa ganito ko Ano po bang ibig sabihin kapag sumasakit yung isang side ng ulo ko dito? Migraine yan. So, doc, ano po bang kailangan gawin pag ganun? Paano po ba maiwasan yan? Gaganunin mo siya. Pag-usapan nyo kung ano yung magaling siya, hindi yung magaling ka. Huwag mo muna sasabihin yung... Pero kapag tinanong ka niya kung ano yung produkto mo, sabihin mo. Pero pag hindi naman niya tinatanong, habang wala pa kayo dun sa pupuntahan nyo, huwag ka agad dun sa produkto mo. Kasi nagmumukha kang hard. Ang pinakamagaling na salesman ay yung hindi mo mahalata na salesman. Yung hindi nagbebenta. Hayaan mong silang magtanong na. Ganun. So, focus ka lang sa kanya kasi alam mo guys, ang kliyente, pag nagkita kayo niyan, stranger yan sa'yo, may stranger barrier na tinatawag. Kailangan mong i-break yun. Kapag hindi mo na-break yun, kung hindi kayo nagpapatakasan ng ihi, na nagpapagalingan kayo,
ayaw niyang magpaturo sa'yo. So, hindi niya papakinggan yan. Gugustuhin niya lagi, kukontrahin niya lagi yung sasabihin mo kapag hindi ka niya nagustuhan. So, dapat, ganun, makinig. Dapat magaling kang makinig. Since pinagsasalita mo siya, so dapat nakikinig ka. Lingid sa kaalaman ng iba na sabi, kapag, alam mo, galing magsalita yan, no? Siguro magaling na, pag dinala mo sa sales yan, napakagaling yan. Hindi. Mayroong tama doon, pero hindi po lahat doon tama. Kailangan magaling kang makinig. Kailangan mag-unload siya sa'yo dahil yun po ang paraan para magustuhan ka niya. Isa po yun sa pinakamabisang paraan. Ako po ay almost 15 years na sa sales at wala po akong ibang ginagawang technique kundi ito. So ang sinasabi ko po sa inyo, hindi ko po binasa, hindi ko po pinanood kagabi at parang naghahanda ako. Sabi ko, ano kayong i-present ko rito sa mga to? Yung kung ano yung ginagawa ko talaga. So, kapag nag-unload na siya sa'yo, gumanda na yung usapan nyo kasi siya na yung bidang-bida, saka mo naman sasabihin yung produkto mo. Doon mo ibibigay yung message mo, the product knowledge. So, kailangan alam mo ito. Kailangan handa ka. Kailangan alam mo yung kung anong sukat, kung ano yung binebenta mo. Kailangan knowledgeable ka doon. Alam nyo guys, isa sa pinaka-nakakahawang action is enthusiasm. Nakakahawa yan. So, kapag enthusiastic ka na nagpe-present, ay ma'am, excited po ako na ipakita sa inyo itong two-bedroom na ito. So, ganyan po yan. Itong tiles na to, napakaganda, napakakinis po yan. Grabe. So, enthusiasm. Nararamdaman po nila yon. Nakakahawa yon. Kapag enthusiastic ka, mamaya enthusiastic na rin siya. Sobrang interested na rin siya sa sinasabi mo, sa pinipresent mo. Huwag ka masyadong madaldal, pero. Okay, enthusiastic, pero huwag masyadong madaldal. Pag sinabi na, sige, okay na ako dyan. Ay, hindi pa. Yung lens, ito, may ano po to, 100%, hindi po yan guguho. May earthquake proof po yan. Hindi, sige, okay na, magsasign ako. Ay, ano pa, ito, hindi ito maglalandslide, ma'am, ganito yan. Magsasign na nga eh. So, huwag masyadong madaldal. Kapag nagbigay na ng closing hint, i-close mo na. Pag-signin mo na, instruct mo na kung paano gagawin niya. Ganon. Huwag po masyadong, mamaya makapagsalita ka pa. Ay, yung ano po, nung 1990, gumuho po yung ganito, yung Hyatt Hotel dito sa Baguio City. Tapos, ang ano po, 7.9. Hindi naman 7.9 yung magnitude nun. Alam niya. Sabi niya, ay, teka, alam ko yan Parang nagsisinungaling ka dyan Mamaya nakapagsalita ka pa ng hindi naman tama. So, bibili na sana, dahil nakapagsalita ka ng hindi tama, dahil napakadaldal mo, hindi tuloy bumili. Kasi inisip niya lahat ng sinabi mo kanina, sinungaling. Hindi totoo. So, online marketing. Ito po, more than half of sales closing is in the marketing. Alam nyo guys, nagmamarket ka pa lang sa online, sa Facebook, halimbawa, dapat totoo na yung sinabi mo doon. Huwag mo sabihin na ito 10,000 pesos per month lang, titira ka na. Tapos pag nagkita kayo, sisingilin mo siya ng 1 million na spot cash, tapos 10,000 po after. May mga ganun 10,000 lang, so lilipat na kami, nangungupahan kasi kami, 10,000 ang upa namin Tapos wala kasi kaming savings. Di nagsayangan lang kayo ng oras, bigla mo sisingilin ng 1 million, hindi talaga makakabayad yan. Di ba? So dun pa lang, dapat nasala mo na sa marketing mo pa lang, sa posting mo pa lang, sa Facebook, sa video mo, sa TikTok, dapat totoo na, nandun na kaagad para yung ititripping mo, ipapakita mo na lang yung property at papatunayan mo na lang yung mga nakita niya doon sa marketing mo. Video marketing, ito po yung 3 application na ginagamit ko ngayon. CapCut, Weebly, sa website ko. Ang website po ng Weebly ay napakataas ang SEO. Kung kaya naman kapag naghanap ka, kahit subukan nyo po ngayon, pag naghanap po kayo ng condominium sa Baguio City, ako po yung number 1 sa Google. Condominium in Baguio for sale, condominium in Baguio, Baguio condo, condo for sale in Baguio. Yung mga keywords po na yan, ako po yung makikita nyo dyan na number 1. Organic, hindi po ako nagbayad doon Organic po yun. SEO po ang tawag ng search engine optimization. Weebly po yung ginamit ko na website. Ang taas po ng SEO, ng search engine optimization, ang taas niyang mag-rank. So, kapag naghanap kasi, isa po yung sa mga naging sikreto ko, na libre. So, sustainable siya. Hanggang ako yung nandun sa top 1 or 3, 2 to 3. Sigurado ko na mayroong kliyente.
And autoresponder. GetResponse ang ginagamit ko naman po dyan. GetResponse. Ito po, kapag autoresponder, ibig sabihin, mayroon nang nag-i-email, pwede mong i-email yung napakadami mong mga subscriber ng minsanan. So yun po, kasi mahirap po yun gawin kapag wala kang ganito. And, ito po ngayon, kapag ka mayroon pong nagre-real estate sa inyo or gusto nyo pong bumili ng property din, ito po yung ating bagong website, www.reals.ph. Ginawa ko po yan base sa experience ko, base sa mga ahente, base sa kwento ko sa buhay ko. Ginawa ko po yan sa mga problema, dahil sa mga problema na na-encounter ko bilang real estate agent. Pwede nyo pong i-visit yan. Pag real estate agent ka, i-post mo yung property mo dyan, pwede kong ibenta yon. At yung mga pinost ko din dito, automatic pwede mo ring ibenta kapag subscriber ka dyan. Ganun lang po yung idea niyan. Alright? Closing. So, para po matapos natin at kanina pa 5 minutes. Alright. Ang closing, guys, simple lang naman eh. Tanungin mo. Tanungin mo siya, meron ka pa pang hindi naintindihan, ma'am, sa mga pinaliwanag ko sa inyo? Kasi ang tao, guys, hindi kasi bumibili yan hanggang meron pang katiting na hindi naintindihan. Mas lalo sa amin, ha? Kasi ang mahal po ng binibili nila eh. Mag-i-invest po sila dito, lifetime savings nila, i-invest nila. So, kapag mayroong pang kahit na konting hindi sila naintindihan, hindi mo na ipaliwanag, hindi pa bibili yan. So, tanungin mo, meron pa ba hindi naintindihan? So, tanungin mo yon. Tanungin mo rin kung may concern pa siya. So, naintindihan niya naman lahat ng explanation mo, yes. Pero ang concern niya pala, wala siyang 1 million pesos na pang cash out. Kasi 10 million yung property, 1 million yung cash out, 10%. Wala pala siyang pang cash out dun. Yun pala yung concern niya. Kapag natanong mo yun, baka pwede mong mabigyan ng installment na, ito po, pwede po, actually pwede natin yung 10 million, 1 million na yan. Hindi naman po dapat, pwede naman yung bayaran in 1 year time. So ganun. Yung concern niya pala, feeling niya, ay, guguho tong building na to. Hindi niya lang sinasabi yun sa sarili niya. Feeling ko guguho to. Meron pala kayong ginawa doon sa ilalim nung pundasyon. Yes, parang yung terrain ng lote, hindi ka aya-aya, pero meron kayong ginawa para masolusyonan yun. Hindi mo na ipaliwanag, pero yun ang concern niya. Hindi mo tinanong eh. So, kailangan mong tanungin yun. At tapos mag-present ka ng solution. Financing, halimbawa, 10 million yung property, hindi naman kailangan na may 10 million ka sa savings mo para ma-afford mo yun. Pwede naman siyang bayaran in 30 years. So, hindi niya alam yun. Alright? So, tanungin kung ready na siya. Kapag okay na, wala na siyang tanong, wala na siyang concern, tanungin mo kung ready na siya. Sir, so ready na po tayo. Reserve na po natin. Sabi, teke, pwede ba next week na lang? Kasi parang, pumunta lang ako dito, nag-walk-in lang ako, tapos magre-reserve na ako. Parang yata, Roman parang masyado yata mabilis. So, doon pwede mong, isa sa mga natin, kapag qualified naman siya, dalawa yan eh. Dalawang bagay yan para maging qualified yung prospect mo. Una, interesado siya. Kailangan interesado. Ikalawa, kailangan financially qualified. Kapag mayroon yung dalawang yun, pwede mong maklose yun on the spot. So, sabihin mo lang, yung totoo. Walang pressure na guys, na hindi totoo Dapat totoo. Sasabihin mo lang na, ma'am, ito pong, ipipilian mo siya ng product, i-recommend mo. Magre-recommend. Ikaw mismo yung magsasuggest ng bibilhin niya. Ma'am, ito pong product, ito pong unit na to, last na po ito. Corner unit po yan. Dalawa yung view mo. Mayroon ka sa kanan, mayroon ka sa kaliwa. Isa na lang po yan. Hopefully, kasi pare-pareho lang naman po ang presyo nila, ikaw ito makakuha nito. Sayang po ito. Ang laki po kapag niresale po natin ito balang araw, gusto nyo ibenta balang araw, ang taas po ng value nito someday. Totoo po yung mga yon, yung mga sinasabi natin. Ang reservation lang po, 15,000. 10 million yung property. Maliit lang naman po yung financial risk. Bakit hindi po natin i-reserve na ngayon? Kasi po, every now and then, ang dami po ng mga pumupunta rito sa opisina para mag-inquire ng property. Malamang, hindi lang po kayong ahente, ito po i-offer din po nila to sa ibang kliyente. So, ano yung mawawala nila? Doon mawawala nila yung chance na makuha yung pinakamagandang unit na available. Baka po pag next week pa tayo, yung mga tira-tira na yung makuha ninyo.
baka po yung mga napagpilian na. At saka, baka po mag-increase din po ng presyo next week. Hindi po natin alam. Wala pong guarantee, ma'am, na available pa po itong magandang unit na ito. So, 15,000 lang naman. Ganun po siya. So, mag-initiate po tayo ng kung ano yung mawawala nila kapag hindi sila nag-pay in the moment na yung oras na yon. So, ganun po. Isa po yung sa mga closing strategy. Tapos, dapat i-instruct mo kung anong gagawin. Kapag, halimbawa, ito po, ang kailangan lang po natin gawin ay mag-sign po ng form na ito. O pag nasa ibang bansa yan, i-sign nyo lang po itong form na ito, print nyo po dyan, tapos isa-sign nyo po, tapos i-scan nyo po, i-send back to me yung form. Tapos pwede na po kayo mag-deposit dito sa bank account na ito. Ito pong bank account na ito, kailangan malaman nila na super safe yung pagdidepositohan nila. So, hindi sa bank account mo. Dapat doon sa bank account ng kumpanya na pinagbebentan, Mega World, SMDC, ganun. So, dapat safe. So guys, yun po ay aking mga experience na para sa akin ay effective at para sa akin, ito po ang nagpabago sa aming buhay. Hanggang dyan na po. Maraming salamat po.